Topic po natin ngayon tungkol sa dialysis, tungkol sa kidney failure. Marami po lumalapit sa akin lagi. Tinatanong nila, Doc, kailangan ba ako mag-dialysis? Meron ba ibang option? Nakakatakot ba to? Mahal ba to? Paano gagawin ko? Lalo na kung walang pera. Anyway, di-discuss natin lahat ang pros and cons ng dialysis. Tapos, explain ko lang konti paano nangyayari, ano trabaho ng kidneys para maintindihan ng kababayan natin. Una-una, syempre yung kidneys natin nasira, di ba? Kaya nga nagda-dialysis. Ano ba trabaho ng kidneys natin, yung bato? Ang trabaho ng kidneys natin, syempre, naglalabas siya ng ihi, di ba? Yung mga dumi sa katawan, lumalabas sa dumi natin, sa pagtae, at sa pag-ihi natin. Pero yung kidneys natin, marami pa ibang job. So, nalalabas niya yung dumi, yung extra na tubig sa katawan, di ba? Kailangan maraming ininom na tubig para pag-ihi natin, maraming tubig din lumalabas, kasama na yung dumi. Okay? Merong mga urea, other protein na lumalabas dyan. Mahalaga. Tapos minsan nga, kung may sira na yung kidneys, pati yung protina lumalabas. Dapat nga hindi lumalabas yung protina, kaya mabula yung ihi. Tapos ang kidneys natin, taga-balanse din yan ng mga electrolytes, yung mga sodium, lalo na yung potassium, calcium, phosphorus. Siya nag-a-adjust niyan. So pag nasira ang kidneys, mag-iipon ang dumi sa katawan. Okay? So napakahirap yon. Pag nasira kidneys, hindi na umiihi, o kahit umiihi, hindi lumalabas yung mga dumi, mag-iipon sa katawan. Kaya ang senyales, namamaga ang muka pag may kidney failure, nag-iiba ang balat, hindi nangingitim, para nagiging gray yung balat, nag-iiba ang kulay nila kasi nga nag-iipon yung dumi. Kasi nga, hindi na maganda pagka-filter ng kidneys. Bukod dito, sa paglinis ng dumi ng katawan, isa din trabaho ng kidneys, meron siyang hormone na tagagawa ng dugo, itong erythropoietin, na dahil galing sa kidneys yung signal na nagsasabi sa mga buto, o gawa kayo ng dugo. So, pag nasira ang kidneys, kulang itong signal, kaya anemic din, kaya hindi makagawa ng dugo yung katawan. So, pag may kidney failure, anemic, namamaga, nasusuka, diba? Tapos yun na nga, nag-iiba yung kulay ng balat, pati yung hiningan nila medyo nag-iiba din yung amoy, diba? Kasi nga hindi nalalabas yung dumi sa ihi. Kaya nakita nyo, mahirap talaga yung masira ang kidneys. Explain ko lang konti po kung kailangan mag-dialysis o hindi, diba? May dalawang klaseng sira ang kidneys. Kailangan maintindihan nyo. Merong acute renal failure. Linya ko po kasi ito inaral ko rin to as an internist. Although cardiologist ako, pag internist ka naman, naaral mo rin naman all organs. Merong acute renal failure, ibig sabihin, biglaan ang sira sa kidneys. Bigla. Within 1 day, 2 days, nasira ang kidneys. Merong chronic renal failure, dahan-dahan nasira ang kidneys sa loob ng 2, 3 taon, 10 taon, 20 years. Unti-unti. Mas maganda kung ang kondisyon nyo ay acute renal failure. Bakit maganda? Pag acute renal failure, ano dahilan ng acute renal failure? Ibig sabihin, nagtae, na-dehydrate, yun, naubusan ng tubig sa katawan, nasira kidneys. Ibig sabihin, biglaan. O may blood loss, may dugo, dumugo na dumugo, pwede rin biglang masira kidneys. May infection, nilagnat, nagka-bacteria sa dugo, biglang nasira kidneys. Ang maganda dito sa biglang nasira kidneys, ibig sabihin, normal creatinine mo, within 1 day, 2 days, dehydration, blood loss, infection, at iba pa, biglang nasira ang kidneys. Kahit yung mga bugbog, yung mga rhabdomyolysis, sa hazing, biglang nasira ang kidneys, dadalhin sa ospital, bibigyan ng fluids, kasi nagkulang ng tubig, papalakasin ulit yung kidneys. Ngayon, sa acute renal failure, ang maganda dito, pwede mag-recover ang kidneys mo. Pwede mabuhay ulit. Pwede maging normal ulit. So, minsan, acute renal failure, na-dehydrate lang siya, like yung nangyari sa isang kamag-anak ko.
meron siyang bukol may cancer. Tapos pinatay yung cancer. Ginamitan ng mga taste nilagyan ng maraming dye, contrast dye Habang ine-x-ray, sinisilip na lalagyan ng dye. Paglagay ng dye, within 6 hours, sira ang kidneys, hindi na umihi. So dahil do sa contrast dye na ginagamit para mapatay yung cancer cells, nasira yung kidneys. Pero after 1 week, 2 weeks, so 1 week, 2 weeks, nagda-dialysis, di ba? Kasi wala nang choice, hindi na umiihi Pag hindi ka nag-dialysis kasi, ay mapupuno na ng tubig yung katawan, malulunod yung tao. Maga yung paa, maga yung tiyan, maga yung baga, napuno ng tubig baga, hindi na makahinga, ay mamatay yung pasyente. So, within 1 to 2 weeks, nagda-dialysis muna, pero dahil acute renal failure siya, biglaan yung sira, within 2 weeks, umihi na ulit. Nabuhay yung kidneys. So, unti-unti umihi siya ng 10 cc per hour, 20 cc per hour, 50 cc per hour, mamaya 100, 200 cc, so tuwan-tuwa na lang. So yung acute renal failure na bigla ang sira, pwede pa gumaling ang kidneys. Nangyayari yon madalas. Okay? Ang problema sa Pilipinas, karamihan ng kababayan natin, pag sinabihan kayo po ng dialysis, karamihan sa kababayan natin, chronic renal failure. Yun ang problema. Ang chronic renal failure, ito yung matagalang unti-unti nasisira ang kidneys at unti-unti tumataas yung creatinine. I think ganito sitwasyon nyo. Ano dahilan ng chronic renal failure? Number 1, may diabetes kayo. May diabetes na matagal, baka nagagamot, baka hindi nakokontrol yung blood sugar. Within 5-10 years, pasira ng pasira yung kidneys, pataas ng pataas yung creatinine. Number 1, diabetes causing chronic renal failure. Pangalawa, high blood. Matagal na may high blood, hindi nagagamot, nasira din yung kidneys. Pangatlo, pwede rin meron mga glomerulonephritis, may mga sira din yung kidneys, pamamaga sa kidneys, medyo rare. Meron din mga kidney stones, bato sa bato, matagal na may kidney stones. Hinayaan, nagko-chronic renal failure. So, kung ang cause ay diabetes, high blood, bato, or glomerulonephritis, kaya nasira yung kidneys, at kung matagal na unti-unti tumaas yung creatinine, naging 1, 1.5, naging 2, naging 2.5, unti-unti tumaas yung creatinine, yun ang chronic renal failure. Ibig sabihin, talagang nasisira yung kidneys unti-unti. Ngayon sa chronic renal failure, medyo mahirap bumalik yung kondisyon ng kidneys. Kasi nga, unti-unti nasira siya 'Di ba? So, pagdating ng 5 stages siya ng chronic renal failure 1, 2, 3, medyo pataas yung creatinine. Pagdating ng stage 4, ay mataas na yung creatinine talaga. Stage 5, hindi na umiihi. Sa stage 5, pati yung, kasi nga, sira na kidney, sinabi ko sa inyo, di ba? Potassium, tataas na rin yung potassium mo sa dugo. Yung phosphorus, tataas na rin. So, masisira na talaga yung katawan. So, pag ganito, unless magkaka-miracle, naniniwala naman ako sa miracle, meron naman nangyayaring miracle, pero unless may mangyayari na milagro or something, usually for chronic renal failure, lalo na pag hindi na umiihi, o minsan kahit umiihi pa, mataas na creatinine. Ibig sabihin kasi yung creatinine, naiipon na yung dumi sa katawan So, medyo kailangan na mag-dialysis. Tsaka mararamdaman ang pasyente naman to. Pag end stage, stage 4, stage 5, chronic renal failure, dahil sa may diabetes kayo, may high blood, matagal nyo na may ganyang sakit, nasira na yung kidneys. So, makikita nyo, pahirap na ng pahirap yung pakiramdam nyo. Pagod na, hingal na, nag-iba na kulay ng muka, maga na yung paa, maga na yung muka, di ba? Ang hirap na ng pakiramdam, di na makagalaw, parang ang sikip-sikip na ng katawan. Yung potassium tumataas na, di ba? So, alam nyong iba na yung pakiramdam. Kasi nga, parang just imagine, di ba? Kahit anong bagay naman, hindi natatapon yung dumi. Kumbaga sa bahay, lahat ng basura naiipon sa bahay. Mahirap yung bahay mo, na doon lahat ng basura sa bahay. Siyempre, dudumi yung bahay. So, kailangan mailabas yung basura sa bahay nyo. So, yung kidneys, isa yan sa tagalabas.
'Di ba? Diyan lumalabas yung mga dumi din. Bukod sa pagkain natin, pag-ihi, sa pawis, diyan lumalabas. So, mamaya pag-usapan natin gastos. Alam ko gastos sa problema natin eh. So, ano benepisyo pag nag-dialysis? Around 100,000 sa huling data na chinek ko kasi nag-aral din ako ng public health. Around 100,000 Pinoys ang kailangan mag-dialysis every year. So sa 100,000, parang kalahati lang nakaka-dialysis eh. Siguro kalahati lang may pera yung unang gasto sa dialysis. Yung kalahati ay na mag-dialysis na sa probinsya, walang pera. So, yun, hanggang doon na lang nangyayari sa buhay nila, di ba? Kasi ka nag-iipon ng dumi. So, ano benepisyo kung magda-dialysis kayo? Ito, 10 benepisyo. Pakinggan nyo. Number 1, pag nag-dialysis kayo, malamang, maraming choice eh. Meron dito sa shunt, meron sa kamay, gagawang ka pa dito ng shunt. Yung iba, nilalagyan mo na dito sa may leeg. Yung iba, peritoneal sa tiyan. Iba't ibang option, pupunta kayo sa nephrologist ninyo. Kidney specialist. Okay? Punta kayo sa isang kidney specialist, sinabihan dialysis. Okay. Punta pa kayo sa pangalawa. Huwag mo na isang nephrologist. Pero kailangan nephrologist. Gusto ko specialista sa kidney. Ayaw ko ibang specialista. Linya niya ito eh. 'Di ba? Pag may sira ang tubig sa bahay, dapat doon tayo sa tubero. Doon tayo sa may linya. Huwag tayo pumunta sa mamaya hindi doktor mapuntahan niyo, hindi naman niya linya 'yun, 'di ba? Doon tayo sa pareho rin naman bayad eh. Marami yan sa ospital. Ako, connected ako sa Manila Doctors. Maraming kagaling na nephrologist siya. Anywhere. Kahit sa probinsya, may nephrologist. So, punta ka sa nephrologist. Pag sinabihan niya, need na mag-dialysis, okay, wait. Tanong ka pa sa iba. Tanong ka pa sa pangalawang nephrologist. Diba? Pag sinabi dalawa kailangan, halos confirm na yon, dalawang kailangan. So, ano benefits? Number 1, biglang, pag nag-dialysis ka, biglang matatanggal yung waste product na. Yung manas mo, mawawala yung manas. Actually, bawat dialysis, merong mga ultrafiltration yun eh. Nalalabas na yung tubig. Usually, 1 litro, 2 litro, may hatak pa yun eh. So, yung nag-ipon, kasi nga hindi ka na umiihi, yung nag-ipon na dumi sa katawan o sa bahay mo, biglang natanggal lahat yung mga dumi. So, natanggal yung excess tubig, excess dumi, yung mga toxins na naipon, na nagpapahirap sa'yo, nagsusuka, nahihilo, parang mamamatay na pakiramdam, natanggal niya. O baka hindi niya matanggal sa isahan. Minsan hindi mo rin pwede tanggalin agad-agad eh. So, minsan unti-unti. So, removal of waste products. Number 2 benefit, biglang lalakas ka. Pagka-dialysis yung iba. Siyempre, medyo hingal-hingal konti, pero biglang sasarap pakiramdam mo. Yung pagod, lalakas. Biglang gaganda, mag-e-enjoy ka sa buhay mo. Better quality of life. Bagong linis. Number 3, mababawasan yung sintomas mo. Mawawala na yung suka. Mawawala na yung parang naduduwal. Yung manas mo, mababawasan. Gaganda pakiramdam mo. Sakit ng ulo, mawawala. Number 4, ito maganda. Pag hindi ka nagda-dialysis dahil nag-iipon yung maraming tubig sa katawan, maha-high blood ka lalo. Diba? More fluid sa katawan, more high blood. Kahit anong inom mo ng mga amlodipine, losartan, baliwala. Kasi nga, hindi makaihi eh, hindi makalabas yung mga tubig sa katawan eh. So, halos walang effect. Kahit ilang gamot ang bigay mo sa high blood pa rin siya. Pero pag nag-dialysis ka, natanggal yung mga dumi sa katawan, biglang gaganda blood pressure mo. So, control blood pressure, less complication ng heart disease and stroke. Number 5, tulad na sinabi ko, yung fluid na yung tubig na nag-iipon kasi hindi nga makaihi, nag-ipon sa paa, sa hita, sa tiyan, sa baga, delikado. Pag sa baga, hindi na makahinga, matatanggal ng dialysis yan. Number 6, ito yung maganda rin. Yung nag-ipon na potassium, yung calcium, itong mga minerals, mga phosphorus, mabababa niya ulit, matatanggal niya. Kasi nga sa dialysis, kinukuha yung dugo, nilalagay sa isang makina, nililinis,
Pagbalik, malinis na. Number 7, mas maganda sa puso. Kasi pag hinayaan mo maraming tubig sa katawan, yung puso, hirap na hirap. Parang punong-puno yung puso, pwede siya ma-heart failure, linya ko yan as a cardiologist, kumakapal pa yung puso, kakapal yung puso, left ventricular hypertrophy, congestive heart failure, kawawa yung puso, hirap na hirap siya. Number 8, pag nag-dialysis, kahit kanina kayo magtanong, mas mahaba buhay talaga. Hindi nag-dialysis, ang nag-dialysis, malayo ang difference. Malayo. Kasi habang nagda-dialysis ka, parang may kidney ka ulit eh. Ang kidney mo yung dialysis machine. Siya yung kidney mo. Kaya lang, ang maganda sa kidneys natin, every 2 hours, kung gusto natin umihi, makakaihi tayo. Walang problema. Pero pag nagda-dialysis ka, ang problema nga, kung 3 times a week ang dialysis mo, parang 3 times a week ka lang umiihi ng bigla-bigla. Yung iba nagtitipid, ginawang once a week ang dialysis. So yung ihi nila, parang once a week lang. Kaya hirap na hirap sila. Biro man nag-iipon ng dumi for 1 week, nagtitipid, nagtitiis, tapos once a week lang masasalang magda-dialysis. Kaya nga kawawa talaga yung mga nagda-dialysis. Prolong life. Number 9, prevent complication. Mas hindi ka mag-infeksyon, hindi masisira ang buto, pati nerves hindi masisira. And number 10, pinakamaganda, pag nagda-dialysis ka, pwede na mag-ready for kidney transplant. Yun ang pinakamaganda. Pag maki-kidney transplant po kayo, magastos lang, mamaya pag-usapan natin pera. Magastos lang yung una, pero kung maki-kidney transplant kayo, kung may donor sa kamag-anak, wala namang kaso sa donor eh. Oo, kaya naman mabuhay niya ng isang kidney lang. So, basta may donor na kamag-anak, kakilala, pag na-kidney transplant at naging successful, di halos normal ka na. May kidney ka na ulit. Iihi ka na ulit. Goodbye dialysis na. Hindi ka na magda-dialysis, may kidneys ka na eh. Hanggang gumagana yung kidneys mo na binigay sa'yo nung donor mo, pwede ka mabuhay ng 20 years as, di ba? Umiihi ka na eh. Ang galing eh. Yung iba, liver transplant, mas mahirap pa nga eh. Ito, kidney transplant, mas madali ito. So, nakita nyo? So, halos walang choice eh. Kaya, kung gusto mas humaba ang buhay, tsaka, kung naniniwala tayo sa miracle, di mag-dialysis muna. Diba? Linisin mo na yung dugo para at least humaba mo na yung buhay. Ipagginhawa muna natin yung katawan nyo, tanggalin mo na yung manas sa paa, tanggalin mo na yung manas sa tiyan, ayusin mo na yung potassium, pa-relax mo na yung puso, pa-relax mo na yung baga. Tapos, after 1 month, 2 months nagda-dialysis, masaya ka na, maayos ka na, tsaka ka na mag-decide. Tsaka ka na mag-decide na mas tama na pag-iisip mo. Kasi habang di ka nagda-dialysis, namamali din yung pag-iisip. Ulitin ko pag hindi pa nagda-dialysis, mali-mali ang isip ng tao. Merong mga encephalopathy eh. Yung dumi na rin sa utak, namamali ka ng desisyon. Namamali ka ng desisyon. Kaya wala namang masama kung yung anak mo muna, yung asawa mo muna magdidesisyon para sa'yo. Okay? So, ang daming benefits. Ngayon, nandito na tayo sa pinakamahalagang problema ng buong Pilipinas, pera. Diba? Pera talaga issue dito eh. Pera. Saan kukuha ng pera? Kaya ayaw mag-dialysis ng karamihang pasyente ay ayaw nila mahirapan yung anak nila kasi magastos. Ayaw nila kunin yung pera sa anak nila. Kawawa naman yung anak nila. Mas gusto na lang nila give up na lang. Kung hanggang ilang buwan na lang ang buhay, give up na lang. Basta wag nang gumastos. Pero meron tayong paraan dyan. Unang-una, kailangan sumali kayo doon sa group na tinutulungan ko, Dialysis PH. Siyempre, dapat may support group eh. Doon sa Dialysis PH, tinutulungan ko sila. May isang group yan sa Facebook. Sali kayo, Dialysis Philippines. Marami pa ibang group, pero ito yung isa na pinakamalaki. Kukwento nila saan makakahanap ng murang dialysis, murang gamot, murang erythropoietin, anong mararamdaman, anong gagawin, anong clinic, anong dialysis center. Punta kayo doon. Yung mga kamag-anak, member mo na kayo. Tapos, kailangan may PhilHealth kayo. Malaki na naman tulong ng PhilHealth ngayon sa dialysis.
parang 100 plus free dialysis eh. So, pag may PhilHealth kayo, malaking bawas sa gastos. So, kung sa private, kailangan mo gumastos siguro 4,000, 5,000 or more per dialysis, baka mas mataas pa. Pag may PhilHealth, halos konting-konti na lang gagastusin mo. Baka yung dialyzer, basta mababa na. Malaki ng tinipid, may tulong na yung gobyerno sa PhilHealth eh. So may PhilHealth na, may gastos ka pa rin, baka abot pa rin ng 1,000, di ba? Pero mas konti na siya. Diba? So, kailangan may PhilHealth, salay kayo sa Dialysis PH Group, tingnan nyo yung mga tips doon. Tapos, tuloy-tuloy lang. Okay? Ano ang pwedeng negatibong maramdaman habang nagda-dialysis? Hindi ko na masasabi. Una-una, walang choice eh. Diba? Walang choice eh. Gusto natin malinis yung dumi sa katawan. Parang bahay mo, naipunan ng dumi, walang choice. Yun talaga panlinis eh. Wala namang ibang paraan. Baka merong magloloko sa inyo, may inuming tableta. Oh, malabo po yung gano'n. Walang sense eh. Gusto nyo i-try, hindi ko kayo pipigilan. Oh, pero hindi... Parang walang sense. Wala pa pong ganun eh. Pero kung gusto niyo i-try, hindi ko kayo pipigilan. Pwede niyo naman i-try. Pag hindi gumaling, di balik tayo dito sa dialysis. Kailan baka masayang lang pera niyo sa ganon. Mag-delay tayo na mag-delay. Araw-araw mag-delay. Mag-ipon ng tubig sa baga. Hindi na makahinga. Baka hindi tayo umabot sa dialysis. Yun din ang worry ko. Mas maaga nga nagda-dialysis, mas maganda. Bakit maganda maaga mag-dialysis? Ibig sabihin, hindi pa sira yung puso mo. O di ba? Hindi pa stretch, hindi pa sira yung katawan mo, hindi pa sira ang buto mo, hindi pa sira ang nerves. Maaga pa, nililinis na yung dumi sa katawan. Di mas maganda. Marami nga gusto nga early dialysis eh, habang nag-iintay ng kidney transplant. Siyempre sa dialysis, nakasalang ka doon. Siyempre merong iba, hindi maiwasan. Siyempre, baka may infection, baka yung iba ma-low blood, mahilo, merong mga ganun. Pero may doktor naman. Parang it's part of sa process yun eh. Di ba? So, pero kung titingnan mo, doon medyo wala tayong choice. Kaya nga may Dialysis PH group, yung mga support group at ibang groups, para tulungan kayo maintindihan itong mga experience. Na makikita nyo, ang daming Pilipino nagda-dialysis. Siguro 50,000 people. Okay? Di ba? Tapos, habang ginagawa nyo to, dito muna tayo. Pag nagda-dialysis na, alam ko naawa kayo sa anak nyo, di ko hanggang saan lang kaya. Di ba? Who knows? Gawin muna natin first step, ilang months. Kung talaga walang pera, di hingi tayo PCSO, sa politiko, sa employer, kahit kanino, hingi-hingi. Konti-konti. Di ba? Hingi konti dito, hingi konti dito. Ganun po talaga eh. Mahirap siya talaga. Oo, usually medyo ilang years yung iba naghihirap dito. Pero iba may pera, nakaka-kidney transplant, nakaka-chamba, swerte. Yung kidney transplant, mahal lang sa una. Yung una, mahal eh. Meron din tulong ang PhilHealth pero may gastos din yung pasyente. So, mahal sa una, pero in the end, magiging mas mura in the end eh. Kasi nga, wala ka ng dialysis pero may gamot kang iinumin na anti-rejection. So, yun lang po. So, sa tingin ko, alam ko naawa kayo sa mga anak nyo na sila gagastos, ayaw nyo maging pabigat sa buhay, pero meron kasing magandang gamutan eh. Actually, pag na-try nyo yung dialysis for a few months, masarap pakiramdam nyo. Pwede kayo mag-malling ulit o mag-mask lang kayo para hindi mahawa. So, try lang muna natin kasi meron yan eh. Hindi naman pwede hayaan. Sa mga anak at asawa, parang walang choice eh. Yung tatay ko nag-dialysis din. Parang walang choice eh na kailangan natin ibigay ito sa mahal natin sa buhay. Baka, siyempre, may purpose siya sa mundo. Malay natin, umayos. Diba? Malay natin, mag-miracle, gumanda, mabawasan yung dialysis. Malay natin, makatransplant. Diba? Ayoko naman magsabi na walang pag-asa o walang chance. Actually, yung parang ano siya eh. Siya yung makokontrol mo yung kidney failure. Kasi nga yung kidneys mo, yung dialysis na. Yung gastos na lang ang problema natin. Okay?
So, punta tayo sa support group. Makikita nyo, ang dami pala. Libo-libo may ganyang experience. Lastly, sa mga walang pang sira ang kidneys. O, bakit ang daming Pilipino nagda-dialysis? Kaliwa, kanan, may dialysis center. Simple lang. Mahilig kayo sa junk food, di ba? Punta kayo sa supermarket, lahat ng chicherya, lahat ng rows, siguro 5 row, puro chicherya. Iwas muna kayo sa chicherya. Sobrang alat, sobrang betchin. Walang magandang dudulot sa katawan, di ba? Sobrang soft drinks, high blood, di ginagamot, sobrang alat, na high blood, sobrang tamis, nagkaka-diabetes. Lahat yan, diabetes, high blood. Ang alat natin kumain, ang init ng panahon, nasisira kidneys natin. Kaya maraming may sakit sa atin. Okay, sana po nakatulong to. Ingat po palagi. Ginawa ko to, ay feeling ko baka God's will, makatulong tayo sa ilang kababayan nating nalilito dahil talagang napakahirap sa pamilya to. Napakahirap. Trial siya. Pero minsan yung trial, di mo masabi. May blessing din sa dulo ba? Anong blessing? Baka magbati yung pamilya. Usually, may sakit, mas malapit sa Diyos. Mas malapit sa Diyos pag nagpe-pray ka, mas nakukuha mo yung prayer mo, di ba? Lahat ng mga saint dumaan sa paghihirap. Tingnan mo yung buhay ng mga santo, lahat may cancer, lahat ng matitinding sakit meron sila. Kasi syempre pag happy tayo, walang magdadasal. Pero pag may trial, whatever trial, ako may trial din ako, iba naman trial ko. So whatever trial, mas pipilitin natin tumulong sa kapwa, sa abot natin mga kaya. Yun lang naman ang purpose ng buhay. Tumulong, alagaan yung may sakit, nagdadialysis, at yung nagdadialysis, ipipray din niya yung pamilya niya na tumutulong sa kanya. Salamat po. Ingat po palagi.